Ayun, welcome back mga kabuddies sa ating YouTube channel at panibagong upload, panibagong reaction tayo sa Idbri na kung saan nag-uumpisa pa lang sila sa kanilang kabanata na kung saan maraming sumusuporta at may ilan-ilan din ng mga bitter sa kung anong meron na tandem ngayon si Edu tsaka si Bridget. So mga kabuddy, wag na natin patagalin, kaya tara, let's go! Kasi first time ko kayo ba makausap yung secret pintuan ako. Kasi palagi ko pag naano natin sa mga events, parang isnabera to eh. Parang isnabera to na dito. Ay, ayun kayo nakapag-usap sa'yo, baka may bilang maisip, di ba? Ikaw nga kaya din parang mukhang isnabela. Yung mga kabady, dito tayo sa kakalagitnaan ng vlog ni Rab mag-umpisa sa reaction. So, batay lang sa una pa lang na pinakita ko sa inyo, parang nagkakapaan pa sila. Pero makita natin yung aura ni Edu is masaya siya. At hindi siya lately, katulad dati na parang may maraming iniisip. Ngayon parang masaya siya. Masaya siya sa kung ano merong usapan sila ni Kalinga Prab pagdating sa magiging tandem nila ni Bridget kung maging tuloy-tuloy to. At sana nga tuloy-tuloy na to. Dami ko nang nababasa na mga comments, mga posts na kung saan ay atat din sila na mapanood pa ang susunod na magiging kabanata ng Edu at Bridget na tandem. Nagkakapaan pa silang dalawa at maganda to at simula pa lang nagpapakilanlan pa lang sila para na malaman din natin kung paano din sila magumpisa. At yun nga, nag-share sila ng bawat first nila sa bawat isa, yung impression nila. So, both side, parang parehas na naman sinasabi nila na snabero yung lalaki, snabero din yung babae. So, sadyang hindi lang talaga sila nagkaroon ng time na magkakilanlan kahit na nasa loob sila ng kalingap. So, panoorin pa natin mga kabady ang kasunod nito. Hindi, pag sa mga event kasi parang minsan may mga pinaka-close na lang tao. Kahit minsan parang, so ilalaman ka na. Kasi sa mga agents, sila lang. Mga neighbors, tayo-tayo lang din. Meron ba ang part na parang gusto niyo makilala yung isa't isa, know each other, parang gusto mo may dumadating ba sa pinaganan? Ikaw, Bridget? Maganda din tong pagpasok ni Norman tsaka ni Kalingap Tata na kahit papaano is may nagtutulak sa kanila na para mag getting to know each other pa silang dalawa. So, ang ganda ng vlog na to at napanood ko na to nung nakaraang araw. Simula umpisa hanggang matapos, hindi ko na mamalayan na nakangiti pala ako panoorin sila. Napansin ko lang mga kabady, ang lakas ng impact ng tandem ni Edo tsaka ni Bridget kasi nga parehas silang matured mag-isip. Matured sila mag-isip na dalawa at si Bridget malakas yung appeal. Malakas yung appeal niya, matalino, may sarili siyang tamang pag-iisip na hindi na siya nag-aalangan sa kung ano pwede niyang gawing desisyon kasi lalo na magaling siya makiramdam at pinag-iisipan niya muna bago gawin yung desisyon na yun. Well, kasi parang sa mga event kasi noon, ba't nakangiti agad? Wala pa sa gitna, nakangiti na. Ba't kasi nakangiti ka? Siyempre. Tapos sa mga event, doon ako talaga sumasama sa mga angels, sa mga close ko talaga, mga nakakabiruan ko. Pero syempre lahat naman, gusto ko naman talaga mga close lahat. Kasi syempre may boundaries din, kumbaga, kasi nga may mga camera. Tapos may hirap na din kasi na issue. Ay, ganun. Maisip ka pala, maisip ka. Uy, Hindi naman siya masyadong advance yung mapag-isip na tao. Sadyang nakikiramdam lang at nagmamasid sa paligid niya. Yan siguro yung pinupunto niya na masyado siyang mapag-isip. Kasi nga parang nakikita ko dito kay Bridget, magaling siyang makisama, pero yung tipo na makikisama lang pero hindi din agad-agad magtitiwala. Parang kinakabisado niya muna bawat tao na nakakasalamuha niya, nakikilala niya, parang ganun yung term niya. So, parang
nagiging aware si Bridget sa mga taong nasa paligid niya, na which is yan naman dapat at yan naman yung tama na gawin natin, bawat isa sa atin, maging mapagmatsyag at maging matutong makiramdam. Ito ay ang matang lawin. Matang lawin. Kuya Kim. Wala, maisip na. Ayan na namatay. Nauwi sa matang lawin. Maisip na, maisip Uy, na. Grabe ka! Uy, hindi. Kasi nga, siyempre, iba yung, kumbaga sa atin, okay lang siya, parang normal. Pero pag sa ibang tao kasi nakita nila, isipin nila, may something. Normal na. Hindi sa akin, So yan nga yung sinasabi ko na maingat siya sa bawat kilos niya, sa bawat pwede niyang gawin in action, na katulad niyan, maraming ang taong nakapaligid sa atin, hindi pare-parehas yung kataang isip at opinion natin, na kung saan para sa atin walang mali siya. Pero kapag pagdating naman sa paningin ng ibang tao, binibigyan na ng issue, binibigyan na ng mali siya. So kaya nagkakaroon din ng gulo. So yan yung mga mindset ni Bridget na gusto ko din sa kanya. At itong tao na to, prangka siya eh. Prangka siyang tao, mga kabady, sa totoo lang. Hindi ako nasabi nun. Hindi ako nasabi nun. Oo nga. Teka ba, kuya? like saan kasi pag lahat gusto syempre, pero alam mo yung pagka umiwas ka sa akin sa mata, ibig sabihin parang umiwas ka. Pero pag nag-lock tayo ng sa mata, hindi na lang, iingiti mo na lang sa sarili mo para makikipag-balik ka sa ibang tao. Parang panagalit ka kayo, bakit English sa isa Hindi maano ka lang, makikiti ka lang parang respect ba? Siya pala yung may issue dito. Siya yung may issue. Ano na sinasabi? Sabi niya, pag nagkatingin lang, syempre parang disrespect na yung makikita ka, parang gati. Di mo, bakit nagkatingin mo? Gusto na sa ito. Kaya pa tayo Sa palpal si Norma kay Bridget. At sinasabi ko, prangka tong tao eh. Diretso to. Ayaw niya din yung daming paligoy-ligoy. Pag ayaw niya sa tao, sasabihin niya din to. Yan yung nakikita ko sa kanya. Di ba? Sa palpal ni si Norman. Parang wala siya makikita dyan. Kaya puli mo tayo. Gagawin niya na lang. Para wala siyang nakikita talaga. Ito ay ganyan, naging kuya Edo, sino yung grabe naman, parang sinabi mo, wala nakagay ng kayo ay talaga yung sinabi. Magaling ka, magaling ka. Pag alam mo masuwit, iniiwasan ko na agad. Dapat, di ba? Sige, iwas ka na. Ako. So ano lang, nakita ko dito kay Edo, mga kabady, masaya siya. Masaya siya at ang daming kumakalat ngayon ng mga issue na may girlfriend daw si Edo, may boyfriend daw si Bridget. So kung totoo man na may both sila na in a relationship, na bago to sila vinlog ni Kalinga Prab para magtandem, may pag-uusap naman siguro formally. Kasi sa ganitong pagtandem is malaking tulong din to kay Bridget, just in case na masimulan na magtuloy-tuloy ito. Malaking tulong to sa kanya, lalo na't nag-aaral siya. So, lalo na din kay Edo, kung totoo man may girlfriend si Edo na hindi belong dyan sa Kalingap, may pag-uusap din yan at hindi naman agad-agad si Rab mag-desisyon na mag-vlog na walang respeto na ibinibigay din sa karelasyon nila. Pero kung wala silang man lang karelasyon, so nasa sa kanila na lang, nasa sa kanila na yun, mga kabady, hindi naman na sila bata eh. At ang dami kong napanood na mga anti-Kalingap na galit, yung mga dating supporters ng EDSI, lalo na yung mga hindi pa naka-move on sa EDSI, yung galit nila ngayon at yung mga pang-iinsulto nila kay Bridget ay below the belt na. Umpisa pa lang yan umpisa pa lang yan. Marami pa si Bridget na may encounter na mas malala pang mga pangbaba sa kanya, pero sana makinig siya sa mga payo at advices ni Rab na para naman sa kanya, para makaiwas na lumaki pa yung gulo. Ang importante naman dyan, masaya sila sa kung ano ginagawa nila at ang importante dyan, sila lang naman yung nagkakaintindihan dyan. Hindi natin alam yung buong kwento sa likod ng kamera kaysa sa harap ng kamera. Dami kasing mga nagko-content ngayon na iniinsulto si Bridget, na ganito ganyan, na parang gusto pa din nila i-push yung EDSI na yun na kung saan wala na. At parang para sa kanila, parang tinandem lang daw si Edo kay Bridget para, ano tawag dito? Para malaos si Beyonce or anong man yung term nila. So, hanggang kailan si Edo magkukulong sa ganyang sitwasyon na puro EDSI na wala na nga? Wala na, tapos na. So, much better na move on na lang, tanggapin na lang ang katotohanan at kung ano man merong desisyon sila dito, respetuhin na lang. At hindi naman porket magka-tandem sila ngayon sa kung anong meron sila, is magka-relasyon agad sila, magjowa agad. Parang ano lang yan yung sinasabi na artist, di ba? Parang mga artista lang din yan. Hindi sa lahat ng mga pelikula na may tambalan, or may tandem, or may love team, hindi naman ibig sabihin magjowa agad yan sila. Ganito din yan sa Kalingap, kasi nga, ano yan sila eh? Talent artist na sila eh. So, yan yung way nila para kumita ng pera para makatulong sa mga beneficiary nila. Iwas ka na. Ako.
Nakakita mo? Iwas nakakita mo? Uy, si Bridget ba kung masakit lang na sa'yo? Nasa boundary pre. Nasa boundary, munti ka na. Hindi ko lang hindi ko na-usap ngayon, baka mag-ano ko. Baka confirm ko na sa Talagang akin. papaisip ka talaga eh. No? Oo. Buti na lang na-usap natin. Parang ngayon, masaya na rin naman ako na nakita ko na masaya ka na tumatawa ka na. And dito ka pa nga eh. Ito lang namin si tawa. Kasama niya sa susunod. Dito ba lang ako? Miss natin doon, no? Parang hindi na nagsasama taga isasaya lagi pag naang Hindi mo alam yun? Masaya mo, Hans. Ibang sa'yo? Dati lang. Sino nakarata ko ng punta eh? Kung nagtitipag tayo. Gusto ba? Lakalabas bang hindi ko lahat? Iba yung aura ni Edo ngayon. Iba yung aura niya. So, ibig lang sabihin yan na masaya siya. At yun nga, katulad ng sinasabi niya, looking forward siya at nakatingin lang siya kung paano siya uusad. Hindi siya tumitingin sa kung ano yung nakaraan niya. Ang importante sa kanya, yung susubok sa panibagong buhay, sa panibagong chapter, kumbaga, mga kabady. Ano ba talaga? Parang yung talaga yung gusto niya mangyari. Nakabalik ka sa kanyang dalawa. Bye. Sa bye-bye. Kain ka. Sigurado nakagutom para bayarin na ang halay baga. Kailangan mo maging malakas. Tingin siya. Bumalik ka ba? May ads eh. Wala lang ako parang nakakangad yung kasi nga, kapag mo sa mga nangyayari sa social media, walang sinasabi mo sa'yo. Eh, paano mo nagagawa yan? Anong sekreto mo sa'yo? Porkit naman yung binatan yung matatag. Minsan, nagtatakpan ka. Minsan, parang wala naman tayo magagawa. Sarili lang, diretso lang at pagpatuloy. Pero hindi naman napatuloy. Parang wala lang sa akin ano na ako, parang lagi ako matatag. Siyempre, lagi nakakarating din ako ng hirap. Kahit sino naman siguro. Kasi ako kaya, like, kapag may mga gumagano sa akin, sa parang gusto ko agad itama ko ang sinasabi nila. Ano mga kabady, no? Napansin ko lang kay yung titig ni Edo eh. Yung titig ni Edo eh. Oh. Ang lakas ng ang lakas ng impact ng tandem nilang dalawa. Kasi si Bridget, talented. At yun nga, ang sabi niya na kapag may nakita siya na hindi naman tama, tinatama niya talaga. Yan yung sinasabi ko kanina mga kabady na, yan yung nakikita ko sa kanya na prangka siya. Kapag may nakita siya na hindi maganda, magsasalita siya sa kung ano yung alam niyang tama. Ano to? Palaban to si Bridget, mga kabady. So yan lang din yung gusto ko lang din masabi kay Edo, no? Alam ko na maraming makakapanood dito na solid na Edo. So based lang din sa opinion ko lang to mga kabady ha. Simula nung umpisa na nagka-love team siya hanggang sa naging last niyang love team, nakikita ko sa kanya yung yung bait niya. Mabait siya mabait sa mabait. Pero yan lang yung pangit sa part niya kasi bilang isang lalaki. Kapag may katandem siya, pa-follow siya eh. Clingy yung babae. Din, parehas sila both side, nagiging clingy, hindi lang yung babae. Kahit sa Edo minsan, nagiging clingy sa katandem niya. So yung opinion ko lang dito na nakikita ko mga kabady, bilang isang lalaki sa Edo, wala namang masama ang magpa-fall. Pero sana, once na ma-fall siya sa isang babae, huwag niyang paasahin na merong hantungan kung ano meron sila. Katulad niyan sa nangyari sa kanila ni Fiancé na nauwi sa Tulfuhan, di ba? Na-fall si Fiancé sa kung ano din yung sweetness na pinakita ni Edo as boyfriend material. Kaya nga, yan lang yung malaking pagkakamali ni Edo na kung saan na-fall na yung babae sa kanya at may nakita siyang red flag na hindi angkop sa kanya bilang magiging partner or magiging girlfriend niya talaga totally, is dumidistansya siya kaagad. Hindi siya sa salita diretso na may ayaw siya sa babae o hinahayaan niya lang, kundi dumidistansya na lang siya diretso ng walang paliwanag sa babae na kung saan na-fall na yung babae. So yan yung gusto kong makita kay Edo, no, na bilang isang kalingap na humahanga at sa panibagong chapter niya na makatandem sa panibagong babae. So sana yan yung mawo-workout niya na wag lang siya palagi magpa-fall. Kailangan maging tapat din siya sa babae kapag may nakita siyang ayaw siya. Yung magpakatotoo siya. Mga kabady. Yan yung gusto kong makita sa kanya. Na kung may ayaw man siya sa pag-uugali ng babae,
diretsahin niya. Hindi yung umaasa yung babae na may sweetness pa sila, na fall na yung babae, tapos sa kanya, wala na pala. So parang ang pangit sa side, kaya nauwi dun sa tulfuhan. So yan yung nangyari sa kanila ni Beyonce. Kaya nga na pagsabihan siya na minanyak siya dahil nga na-fall yung babae. Tapos sa bandang huli, maririnig ng babae na kaibigan lang pala. At hanggang ngayon, wala naman tayong narinig kay Edo kung ano yung ayaw niya kay Beyonce or ganito, ganyan. So sana magpakalalaki siya at magpakatotoo siya. Hindi yung pa-fall lang siya sa nagiging katandem niya na kung saan na-fall na yung katandem niya, didistansya na lang siya bigla. Parang gusto ko agad itama ko ang sinasabi nila. Alam mo po yung feeling ng ano na, siyempre mali nga ba yung sinasabi sa'yo. Gusto mo talaga i-correct yung ano. Hindi ko napipigilan yung sarili ko. Pero minsan talaga, hindi na lang naman na may naano ako na may napupulang ako sa mga nag-comment. Ako palagi. Kasi sa totoo lang mga kabady, katulad niyan, kung prangka ka sa pagkatao mo at nagpapakatotoo ka lang, once may makita ka dyan ng mga negative comments at alam mo sa sarili mo na hindi tama, hindi mo talaga maiwasan na hindi mo sila mapuna at hindi mo sila masagot. So, yan lang yung pinakagusto ko kay Bridget kasi prangka siyang tao. Wala siyang daming kaarte-arte. Nakita naman natin yung kaibahan ni Beyonce kisa kay Bridget ngayon, na kung saan yung mga anti-kalingap na maka-EDC na hanggang ngayon hindi maka-move on, kaya kung ano-ano mga sinasabi kay Bridget, napakalayo ng pagkakaiba ni Beyonce kisa kay Bridget. So, mas nakikita ko dito mga kabady kapag nagtuloy-tuloy pa tong tandem nila sa vlog ni Rob, malakas to at hindi lang maano pa nila siguro, masasapawan pa nila siguro yung nagiging impact ng EDC sa magiging EDBRI ngayon. Sa totoo lang. Kasi magaling si professional yung dating ni datingan ni Bridget. Si Edo, kilala naman natin yan na mabait naman siya. Mabait siya pero yun nga lang, kapag may issue, yan lang yung isang problema dyan kay Edo, kapag may issue, tikong bibig lang siya, na yan yung way niya kung paano makaiwas pa na lumaki yung gulo. Sasagot siya or hindi, magulo naman na talaga eh. Pero, yan lang din yung niya. Yan din yung pagkatao niya na yung rason niya para makaiwas lang sa gulo. So, ayun na, ang lakas lang ng impact ng EDBRI mga kabady sa totoo lang. Uy, hindi. Minsan lang kapag talagang, Everyday. uy, hindi nadidiyak na ako eh. Minsan dinidiyak ko na yung mga account ko para wala akong nakikita, tapos na-reactivate na ako kapag may event ako, ganyan. Pero okay lang din naman, ito yung naman nagbasa ko na. Kasi lalo na ngayon, lately, yung sa last po na vlog natin, parang mas lumalabas na ba yung mga tao na, ayun, parang nagkiroon na po sila sa akin, parang gano'n. Kasi dati po parang close po sila sa kung sino. Pero ngayon po may mga tao. Nakakaunawan na. Opo, parang hindi na po nila ako nakikita na. Sabi po sa nila dati, parang strong daw ng personality ko ganyan. Pero ngayon po parang nahigat sila kung bakit po ako gano'n. Basta lagi ka lang, nakaguard ka lang sa sarili mo, sa puso mo. Kasi mahirap na kapag bumaliktad ang sitwasyon. Bukod doon, magtiwala ka naman. Wala, mahirap mo. May problema, mapunta ka sa kanila kasi hindi ka naman papabayaan yan. Kami din. Mga sasakahan, may tutulong. Sabi ka lang, siyempre dito ba, pamilya naman tayo. Sabi ko lang. Yan, sinsan, kapagkakatiwala nga sa lahat. Sa mga mangyayaring ganyan na sinasabi mo, ano ka naman, open ka lang kasi. Alam namin ang pagmamalakad dito. Simulat sa kulat yan, ako saan niya. Sa tabi niya. Alam na namin dapat ng masikot dito yung mga kung paano yung kung paano mangyayari sa mga ganyan. Kung paano maiwasan. Kaya, maging ako lang sa kanya, magtiwala ka lang sa kanya. Tiwala ka din sa akin. Ano sabi niya? Maging ako lang sa kanya, magtiwala ka lang sa kanya. Tiwala ka din sa akin. Ano sabi na Edo? Magtiwala ka lang kay Kalinga Prab at magtiwala ka lang din sa akin. So, ang lang dito kay Bridget, kasi ngayon, nagsisimula pa lang siya. Nagsisimula pa lang sa panibagong chapter na may ka-love team, may katandem. Ganon na yung mga naranasan niya, may mga nababasa na siya mga negative comments. So, konting alalay pa ni Kalinga Prab kung paano i-handle yung sitwasyon sa ganyang bagay. Parang si Joy yan. Di ba? Tingnan nyo kay Joy dati. Umpisa, di ba? Hirap na hirap din siya sa mga ganyang sitwasyon. Pero dahil yan sa pag-alalay at sa guidance ni Kalinga Prab at ng mga K-boys, kasi naayos yung ganong sitwasyon at ngayon si Joy matatag na at magaling na siya mag-handle ng sitwasyon. So ngayon si Bridget, nagsisimula pa lang,
marami na siya agad na mga pangpupuna na maririnig dito about sa pagtandem sa kanila ni Edu. Kunting ano pa, kunting hasa pa sa magiging ano tawag dito? Magiging independent at maging responsable na tao sa image niya. Kunting ano pa to, kunting ano tawag dito mga kabady, kunting balasa pa kumbaga. At alam ko naman na matatag din si Bridget. So, kunting alalay pa ito, kunting pagmamaniobra pa ito sa kung ano meron na may encounter pa ni Bridget. Alam ko na mas marami pang malala to kapag may pangalawang tandem, may pangalawang episode pa to. Mas malala pa yung mga pangbabash ng ibang tao. Pero wala naman yan silang magawa kung maluluto na at yung mabuo na tong tandem na to na Edo tsaka Bridget. So, kunting ano pa, kunting alalay pa si Rab, kunting advice pa, kunting ano pa, pagpapahinog kay Bridget sa kung anong meron siya ngayon. Kasi personality niya palaban siya eh. So, may tendency yan na si Joy at si Bridget hindi magkakalayo sa personal nila at magiging maganda to na antabayanan natin yung mga susunod na yugto ng Edo tsaka Bridget. Kaya mga kabady, mga solid kalingap, patuloy nating subaybayan yung mga bawat upload ni Kalingap Rab. At syempre, hindi lang kay Kalingap Rab, kay Kuya Val, kay Ate Edna, kay Jack, at sa lahat ng mga Kalingap partners, Kalingap community. Susuportahan natin yan at ngayon, nag-uumpisa pa lang yung Idbri. So, tuloy-tuloy na sana yan at andito lang tayo na susuporta sa kanila at hayaan natin yung mga basher na yan. Talagang may mga tao talaga na hindi masaya sa kung ano yung nakikita nila. Kaya hanggang dito lang yung ating reaction sa Idbri. At yun mga kabady, matatag to kapag tuloy-tuloy itong magiging tandem nila. Kaya hanggang dito na lang, ingat ang lahat, God bless at tugad pitig glory mga kabady.